Nakaburol na ngayon sa Quezon City ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Ang ina at dating mga teammate ng yumaong atleta, labis ang panlumo sa kanyang pagpanaw. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino-sino mga nakita mong nakiramay dyan? Julius, bagamat limitado lamang muna sa mga kaanak at malalapit na kaibigan nang buksan itong burol ni Rene Baterbonia dito sa Quezon City, nakita natin ang kanyang mga teammates at mga coaches mula nung high school, pati na rin sa Ateneo de Manila University na kanyang papasukan ngayong taon na dumalaw na dito sa area para nga makiramay. Pero kasabay nito, marami pa ring tanong at tila nakukulangan pa ang nanay ng biktima sa kung ano ang sinapit ng kanyang anak sa naturang insidente. Kahit sa likod ng mga pader, maririnig ang malakas na iyak at sigaw ng nanay ng nakaburol ngayon na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Nakasabit pa sa kabaong niya ang dalawang jersey ni Rene noong high school. Isa si Rene sa dalawang nasawing student athletes ng Ateneo de Manila University kasamang Nigerian national na si Divine Adili habang nasa team building activity ng basketball team sa Aurora noong Lunes. Sa muling pagharap sa media ng pamilya ni Rene, tila naubos na ang luha raw ng ina nito. Ilang beses daw pinaliwanag sa kanila ng mga kasamang coach sa team building na walang suot na ankle weights o pampabigat sa paa mga players. Aksidente lang daw ang nangyari. Sinabi nila na aksidente lang daw and then ngi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niyo. Nilinaw din ng pamilya ni Baterbonia na marunong naman lumangoy si Rene. Pero paliwanag daw sa kanila ng mga kasamang coach, sunod-sunod na malalaking alon ang naranasan ng kanilang team. Sabi ng mga coaches na andun, at first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na, yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw. Yung second pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Kinumpirma rin daw sa kanila na mula 2017 ay ginagawa na ang mala bootcamp na uri ng training ng basketball team. Through the years, parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year doon nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Sa ngayon, sinagot ng universidad ang burol ni Rene sa Quezon City. Handa rin daw nilang sagutin pati ang pagbiyahe ng labi oras sa dalhin sa probinsya. Kabilang sa mga nakirami sa burol ni Rene ang mga dati niyang teammates nung high school. Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin. Sama-sama kami sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi. Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. Bilang bahagi ng basketball community, nagpaabot din ng pakikiramay ang presidente ng MediaQuest at ng Samaang Basketball ng Pilipinas na si Ricky Vargas. Sa kanya namang X-account, nagpost din ang SBP chairman na si Manny V. Pangilinan. Inilarawan ni MVP na men of promise ang dalawang atleta na nagbigay ng liwanag sa mundo. Ang kanilang alaala ay patuloy raw na dadalhin ng mga nakakakilala sa kanila. Julius, sa mga oras na ito nananatili sa loob ng chapel yung mga teammates ni Rene at ni Divine Adili na Nigerian national ng Ateneo de Manila University basketball team. At sila
or ilan sa kanila ang pinaniniwalaang kasama ni na Rene at ni Divine sa nangyaring ang team building activity. Pero mailap sa media, di pa talaga sumasagot sa aming mga tanong ang mga naturang basketball players or mga student athletes sa kanilang pagpasok dito sa lugar. Samantala, yung isang nasawi na basketballista na si Divine Adili, may mga dumating din siya na kaanak dito sa Punerarya, lalo't nakatakdang ibiyahe pabalik ng Nigeria ang labi ng naturang Nigerian national. Sa ngayon kasi, kumpara sa ginawa kay Rene na isinilalim sa autopsy at ibinurol, very different yung kay Divine na hindi inautopsy at hindi rin muna binurol, nananatili muna ito sa freezer habang naghihintay ng go signal na siya ay maibiyahe na nga sa pabalik sa Nigeria bilang respeto sa kanilang mga cultural practices. Samantala, nang tinanong natin ang nanay ng biktima na si Rene Baterbonia kung ano ang next nilang step in terms of legal action, hindi pa doon nila ito iniisip sa ngayon dahil nakatutok muna sila sa burol ng kanyang anak at talagang inaasahan na baka daw bukas ang latest na maibabiyahe na papunta naman ng Agusan del Sur ang labi ng kanyang anak at posible din daw dumaan muna sa Davao kung saan nag-aral si Rene ng kanyang high school. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.